que quiere uno. ¿Cómo estás? ¿Nos regalas unos minutitos? ¿Unas decoraciones? ¿Cómo de qué? Lo que ¿Depende de qué? Acabas De salir una información. ahora por eso estamos aquí contigo. ¿Pero de qué? De Nahuatl que quiere una orden de arresto contra Fátima. Contra Fátima. Ay, no, pero ya dejen a Fátima en paz, la verdad, o sea, ya dejen a esta niña que termine su reinado. Es que precisamente por y eso ya, es que decía, o dice sea, el público que no, ya. ¿Por qué lo hace? Mira, yo unos siento meses? que todo esto es un oportunismo mediático nada más, o sea, la verdad es que venganza? eso, no tengo la menor idea de qué pueda hacer y no es algo de lo que yo quiera opinar, entonces la verdad tengo entendido que eso es algo que Nahuatl interpuso desde el año pasado y ahorita lo están sacando otra vez como un oportunismo mediático que no, yo la verdad desconozco cómo funcionan las leyes en Tailandia, yo no sé si ese tipo de demandas procedan o no. Y ya, o sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer por Fátima, si es lo que nos interesa, pues es no darle fuerza a ese tipo de notas y ya, o sea, la verdad es que ya falta muy poco para que ella termine su reinado y qué triste que en vez de estar marcado por el trabajo que ella ha hecho como Miss Universo, esté marcado por puros escándalos. Entonces, no le demos más cuerda a ese tipo de temas. Mejor enfoquémonos en lo que ella está haciendo y en que ya está por entregar su corona. El mensaje le comunicado de Miss Universo es apoyando a la mujer y la sororidad que debe existir. Pues es que, que desde un principio cuando surgió esa polémica yo lo dije, ¿no? O sea, que me parece el mensaje que dio Fátima fue muy poderoso. Tenemos que apoyar ese tipo de mensajes de la mujer mexicana y de la mujer en el mundo y desde que se suscitó esta polémica lo dije, ¿no? Entonces la verdad, por eso te digo que ya, o sea, yo lo veo como un oportunismo mediático que se está aprovechando que ya se acerca la fecha del supuesto Miss Universo en noviembre, pero pues ya, no, yo creo que lo mejor que podemos hacer por Fátima es dejar de darle fuerza a ese tipo de notas. ¿Qué mensaje le envías por última, Fátima? Pues no, que ya está a punto de entregar su corona y que disfrute lo que queda de su reinado y que bueno, que ojalá se vaya con un buen sabor de boca a pesar de todo este tipo de notas que en el caso. Será marcado como de los reinatos más polémicos. Pues sí, y eso es una pena, que Miss Universo se haya convertido en eso, más que en darle prioridad al trabajo de la reina, en nada más estás esperando a ver qué escándalo nuevo surge cada semana. Entonces, eso es una pena. Pero bueno, Gracias, Lupita. Gracias. At mga kapolitika, patuloy pa rin po tayo na magbibigay ng mga update at mga sariwang kaganapan dito patungkol sa balita na di umano ay arestuhin na itong Miss Universe 2025 na si Fátima Bush dahil atin pong napag-usapan doon sa ating mga naunang video itong controversial na post ni Nahuatl dito sa kanyang My Day sa kanyang social media account kung saan isumani ito ng samot-saring reaksyon sa mga Filipino pageant supporters sa mga Latin community at sa iba pang mga international beauty pageant. At ngayon is nagsalita na po, nagbigay ng kanyang reaksyon at mensahe itong si Miss Universe 1991 na si Lupita Jones dito sa sa balitang ito na di umano ay meron ng warrant of arrest. At napag-usapan natin yung reason kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest di umano itong si Fátima Bush dahil doon sa kaso na iniakyat ni Nahuatl sa kanya dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. So, moral defamation yung kaso ni Fátima Bush dahil dito sa kanyang na-misheard niya mga kapolitika yung sinabi ni Nahuatl doon sa paninermon niya sa mga candidate na hindi sumasali sa mga photoshoot at hindi nagtatag, nagpo-promote ng Thailand sa kanilang mga social media account. So, yun yung pinaka main reason. At dahil dito is nagbigay ng kanyang reaksyon itong si Lupita Jones sa isang ambush interview ng mga vloggers, Latino vloggers dahil nga mainit ngayon ang balita dito kay Fátima Bush at base dito sa sinabi mga kapolitika ni Lupita ay parang hindi na siya ma-hire sa susunod na edisyon ng MJ All-Star kasi nga nag-game judge itong si Lupita dito sa first edition. So maraming mga protesta nang sabi is wag na daw i-judge itong si Lupita Jones dito sa MJ All-Star dahil sa kanyang hindi magandang karanasan ng mga delegate sa kanya sa pagbibigay ng napakababang score. At heto at parang sa context ng kanyang sinabi mga kapolitika ay parang pabor siya dito kay Fátima Bush at ang sabi niya nga ay dapat daw na mag-focus na lang dito sa mga cause sa mga ginagawa sa trabaho ni Fátima Bush sa Miss Universe instead na mag-focus dito sa mga iskandalo kasi parang dito siya maalala mga kapolitika ng mga pageant supporters
ng mga taga-subaybay ng Miss Universe na maalala si Fatima bilang Queen of Scandal dahil napakaraming mga balita, mga intriga at mga issue sa kanya, most especially doon sa naganap na fraud sa resulta ng Miss Universe or outcome ng Miss Universe 2025 na alam ng lahat. So dahil sa mga hindi lang doon nagtatapos ang mga iskandalo ni Fatima, andito pa din yung mga sa interview niya na kinakalkal yung nangyari sa Miss Universe 2025 at ngayon ay di umano magkakaroon siya ng warrant of arrest. So napakaraming mga iskandalo on top doon sa paglabas niya walang namamansin sa kanya. So ang sabi ni Lupita Jones is parang dito siya maalala mga kapolitika na napakarami niyang iskandalo, parang Queen of Scandals na itong si Fatima Bush. Pero ang sabi naman ni Lupita ay hayaan lang daw natapusin yung reign, yung termino ni Fatima dito dahil ilang buwan na nga lang po ay ipapasa niya na ang corona. Yun ay kung magkakaroon pa siya ng farewell walk. Okay, so yun yung problema doon kung magkakaroon siya ng farewell walk or maaresto na talaga siya ng tuluyan. So dahil dito sa sinabi ni Lupita Jones na tila ba ay pabor siya dito sa kay Fatima Bush na magstay siya sa kanyang reign and then tapusin yung kanyang termino sa Miss Universe, ay nagpapakita na siya ay pabor dito sa panig ni Fatima Bush. Okay, so at there is a possibility kasi nga baka napanood na ito ni Nawat at hindi na siya i-hire mga kapolitika kasi hindi pala niya kakampi itong si Lupita Jones. So yun ang possibility dito at ang maging reaksyon naman natin dito sa sinabi ni Lupita is hayaan natin na gumulong yung batas kung ipapaaresto man siya dahil nga dito sa magpapakalat ng fake news ay nasa mga legal authorities na po ang maging resulta kung talagang arestuhin itong si Fatima. Kasi itong moral defamation mga kapolitika, itong pagpapakalat ng fake news, I believe na meron namang piyansa yan. So baka oras or minutes lang and then papakawalan na kaagad. Hindi naman ito seryosong kaso. Okay, so yun po ang ating masasabi dito sa naging reaksyon ni Lupita Jones na di umano ay mayroon ng warrant of arrest itong si Fatima ayon doon sa post ni Nawat sa kanyang My Day. At narito naman po yung sagot ni Fatima dito sa sa balita na ito na pinost ni Nawat. Today, it is my turn to tell this story. My wish is that tomorrow no woman will ever have to live through it. It is deeply concerning that in the 21st century, a woman can face attempt at intimidation simply for speaking up, setting boundaries and commanding to be treated with dignity and respect. I do not regret defending my place that day. Although it continues to have repercussions months later, if there is one thing I want other women to learn from my story, it is this: standing up for your dignity should never become a reason to live in fear. No threat should ever make us retreat from the fight for a world where women can raise their voices without fear of retaliation. The whole world saw what happened that day. Everything was recorded. There is nothing more to say. So yun mga kapolitika ang reaksyon ni Fatima Bush, kanyang counter statement dito sa post ni Nawat about sa warrant of arrest. So hayaan na lang po natin na gumulong yung batas kung talagang totoo man, dahil siguro is merong natanggap na balita itong si Nawat dito sa kaso na kanyang inihain kay Fatima Bush. Hayaan lang natin na resolbahin nila mga kapolitika on their own. But I believe na kung andito si Fatima sa kailang bansa is imposible siyang maaresto mga kapolitika kasi most probably is depensahan ito ng kailang woman president. Okay, kasi nga 'di ba nung Miss Universe 2025 is salita na presidente pabor dito kay Fatima. So hindi niya hayaan na ang kanilang isang Mexican citizen is ipapakulong doon sa dayuhang bansa dito sa Thailand. At isang napakalaking iskandalo mga kapolitika kung mangyayari at I believe na hindi hayaan yun ng kailang government. Okay, so yun po ang ating update ngayon dito sa pagsasalita ni Lupita Jones. So ano po mga kapolitika ang inyong magreaksyon? Sa tingin nyo ba ay magkakaroon rin ng lamat itong si Lupita at itong si Nawat dahil dito sa kanyang sinabi na kung saan is pabor siya dito kay Fatima para tapusin ang kanyang termino? At dapat bang tapusin ni Fatima ang kanyang reign hanggang sa Nobyembre? Mag-comment down below
At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.